Ang kulingkingan. Nakita ko ang kulingkingan, nakangiti sa akin mula sa dilim. Pero hindi yon tao. Hindi. At hindi ko alam kung paano siya nakarating doon o bakit niya ako tinitingnan. 3 taon na ang nakalipas, pero sariwa pa rin sa isip ko. Hayaan niyo akong ikwento kung paano nagsimula ang lahat. Pangalan ko ay Elias. Ako ang panganay sa 9 na magkakapatid at lumaki ako sa isang maliit na baryo sa kabundukan ng Cordillera, sa probinsya ng Ifugao. Bata pa lang ako, sinasanay na ako ni Lolo Tomas na maging bantay bundok. Si Lolo Tomas, ang lolo ko, ay isang respetadong matanda sa aming komunidad. Siya ang bantay bundok, siya ang tagapag-ingat ng aming lupain, at siya rin ang aming albularyo. Siya ang nagturo sa akin ng lahat, mula sa pagkilala sa mga halamang gamot hanggang sa paggalang sa mga espiritu ng bundok. Ang aming baryo ay nakatago sa gitna ng matatayog na kabundukan, malayo sa sibilisasyon. Ang aming buhay ay simple, puno ng paggalang sa kalikasan at sa aming mga ninuno. Nang maging ganap na binata ako, tuluyan na akong sumama kay Lolo Tomas sa kanyang pagbabantay sa bundok. Palagi niyang sinasabi sa akin, Elias, ang bundok ay buhay. May sarili siyang diwa, may sarili siyang mga lihim. Huwag mo siyang babastusin at huwag kang magpapakita ng takot. Ang mga engkanto at mga diwata ay nakatira dito, kasama ng mga halimaw na hindi natin nakikita. Nakinig ako sa kanya, at sa bawat paglalakad namin sa gubat, ramdam ko ang bigat ng kanyang mga salita. Isang araw, habang paakyat kami sa tuktok ng Mount Police, kung saan doon nagtatago ang isang sinaunang punong balete, doon nagsimula ang lahat. At dito nagsimulang maging kakaiba ang lahat. Ang Mount Police, sikat sa mga turista at mountaineers, ay may mga bahagi pa rin na halos hindi na nararating ng tao. At sa mga bahaging ito, sinasabing may iba't ibang nilalang na naninirahan. At ang kwentong ito ay nagpapatunay lamang na totoo ang mga sabi-sabi. Mag-comment ng kung naniniwala kayo sa mga ganitong kwento, dahil lalala pa ito. Nasa gitna kami ng gubat, malalim na ang gabi. Malamig ang simoy ng hangin at tanging ang tunog ng mga kuliglig at mga ibon sa gabi ang naririnig. Si Lolo Tomas, kahit matanda na, ay mabilis pa ring maglakad. Ako naman, pilit na sumasabay. Bigla siyang huminto at hinawakan niya ang aking braso. Ang sabi niya, Elias, huminto ka. May nararamdaman ako. Pero Lolo, wala naman akong naririnig. Ang lamig lang po talaga. Hindi mo ba nararamdaman? Ang hangin. Iba ang ihip ng hangin. May nilalang na nakatingin sa atin. Nilingon ko ang paligid, pero puro puno lang ang nakita ko. Lolo, baka po napagod lang kayo. Malayo pa tayo sa balete. Hindi, Elias. Hindi ako nagkakamali. May isang engkanto na narito. Kailangan nating mag-ingat. Huwag kang titingin sa likod at huwag kang magsasalita hanggat hindi ko sinasabi. At magtiwala kayo, kailangan niyong manatili para sa susunod na mangyayari. Dahil dito talagang nagiging hindi ka panipaniwala. Dahil ang engkantong ito ay hindi lang basta-basta. Sumunod ako sa sinabi ni Lolo. Nagpatuloy kami sa paglakad, pero ramdam ko na ang bigat sa aming paligid. Ang mga dahon ng puno ay parang bumubulong. Ang mga anino ay tila gumagalaw. Ramdam ko ang lamig na hindi galing sa klima, kundi sa presensya ng hindi nakikita. Maya-maya, narinig ko ang mahinang pagtawa, parang tawa ng bata, pero may kakaibang tunog. Nagsisimulang manindig ang aking balahibo. Lolo, ano po iyon? Bulong ko. Hindi sumagot si Lolo Tomas, pero narinig ko ang kanyang pagbulong ng orasyon. Mas binilisan niya ang aming lakad, at ako naman, pilit na sumasabay. Pero habang papalayo kami, mas lumalakas ang tawa. At pagkatapos, narinig ko ang isang tinig na bumubulong sa aking pangalan. Elias! Elias Ing! Ang boses ay malambing, parang sa isang babae, pero may kakaibang lamig. Naramdaman kong may humawak sa aking balikat, at sa kabila ng babala ni Lolo, nilingon ko ang likod ko.
At doon ko nakita. Sa gilid ng malaking puno, nakatayo ang isang nilalang. Kulay berde ang kanyang balat, at may mahaba siyang buhok na parang mga baging. Ang kanyang mga mata ay nagniningning na kulay ginto, at may ngiti siya sa kanyang labi na hindi ko maintindihan. Pero ang pinaka-nakakakilabot ay ang kanyang kulingkingan. Mahaba, matulis at animoy gawa sa kristal. Nak!